Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng matatayog na bundok at makakapal na kagubatan, ay naninirahan ang 5 magkakapatid na sina Andres, Mateo, Elisa, Rosa, at Ben. Wala na silang ama at ina. Ilang taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanilang mga magulang dahil sa matinding karamdaman na dumaan sa kanilang baryo. Mula noon ay sila-sila na lamang ang nagtutulungan upang mabuhay. Si Andres, ang panganay na 25 taong gulang, ang nagsilbing haligi ng kanilang tahanan. Masipag siya at handang gawin ang anumang marangal na trabaho upang may maipakain sa kanyang mga kapatid. Si Mateo naman ay tahimik ngunit mahusay gumawa ng mga gamit na yari sa kahoy. Si Elisa ang nag-aalaga sa maliit nilang kubo at nagtatanim ng gulay sa bakuran. Si Rosa ay masayahin kahit salat sa buhay, samantalang si Ben ang bunso ay puno ng pangarap at pag-asa. Ang kanilang kubo ay halos gumuho na sa katandaan. Kapag umuulan, pumapasok ang tubig sa bubong at napipilitan silang magsiksikan sa isang sulok upang hindi mabasa. Madalas ay lugaw lamang ang kanilang pagkain. May mga araw pa ngang asin at pinakuluang dahon lamang ang kanilang naihahain sa hapag. Sa kabila ng kanilang kahirapan ay hindi kailanman nawala ang kanilang pagmamahalan bilang magkakapatid. Bawat umaga ay sabay-sabay silang nagdarasal bago magsimula sa kani-kanilang gawain. Isang umaga, maagang nagpunta sina Andres at Mateo sa kagubatan upang mamulot ng tuyong kahoy na maaari nilang ibenta sa palengke. Mahaba ang kanilang nilakad hanggang marating nila ang isang bahagi ng gubat na bihirang puntahan ng mga tao. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay malamig at ang mga ibon ay tila nagkukwentuhan sa mga sanga ng matatandang puno. Habang namumulot ng kahoy ay napansin ni Andres ang isang malaking puno ng balete. Sa ilalim nito ay may matandang lalaki na nakaupo. Marumi ang kanyang kasuotan at tila gutom na gutom. "Lolo, ayos lang po ba kayo?" Magalang na tanong ni Andres. Mahina lamang tumango ang matanda. "Wala na akong lakas. 3 araw na akong hindi kumakain." Nagkatinginan ang magkapatid. Ang baon nilang pagkain ay iisang pirasong kamote lamang na balak sana nilang pagsaluhan hanggang gabi. Hindi nagdalawang isip si Andres. Kinuha niya ang kamote at iniabot iyon sa matanda. "Lolo, ito na lang po ang mayroon kami." Napaluha ang matanda. "Ito na lang ang pagkain ninyo, hindi ba kayo magugutom?" Ngumiti si Mateo. "Kaya po namin, mas mahalagang may makain kayo." Tahimik na kinain ng matanda ang kamote habang pinagmamasdan ang 2 magkapatid. Nang matapos siya ay tumayo ito at ngumiti ng kakaiba. "Maraming taon na akong naghihintay ng mga taong may tunay na mabuting puso." Nagulat sina Andres at Mateo nang biglang umihip ang malakas na hangin. Kumislap ang buong paligid. Ang maruming kasuotan ng matanda ay napalitan ng makinang berdeng balabal. Ang kanyang buhok ay naging kulay pilak at ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila mga bituin. Napaatras ang magkapatid. "Huwag kayong matakot," wika ng nilalang. "Isa akong engkantong tagapagbantay ng kagubatang ito." Hindi makapaniwala ang magkapatid sa kanilang nakita. Marami na ang dumaan dito. Lahat sila ay ipinagkait ang kanilang pagkain,
Kayo lamang ang nagbigay kahit kayo mismo ay salat. Lumuhod sina Andres at Mateo sa paggalang. Hindi namin alam na isa pala kayong engkanto. Ngumiti ang engkanto. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang kabutihang ipinakita ninyo. Iniabot ng engkanto ang isang maliit na butil na kulay ginto. Itanim ninyo ito sa inyong bakuran bago sumikat ang araw bukas. Ngunit tandaan ninyo ang pinakamahalagang bilin. Tahimik na nakinig ang magkapatid. Ang biyayang matatanggap ninyo ay mananatili lamang kung patuloy kayong magiging mapagkumbaba, matulungin at hindi magpapadala sa kasakiman. Maingat na tinanggap ni Andres ang mahiwagang butil. Ipinapangako po namin. Ngumiti ang engkanto. Darating ang panahon na susubukin ang inyong pagkakapatiran. Doon ninyo mapatutunayang karapat-dapat kayo sa biyayang nakalaan. Muling kumislap ang buong paligid. Sa isang kisap mata ay nawala ang engkanto na parang hangin lamang. Nagkatinginan ang magkapatid habang hawak ni Andres ang mahiwagang butil. Hindi nila alam kung panaginip lamang ba ang lahat o isang himalang magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Pag-uwi nila sa kubo ay ikinuwento nila kina Elisa, Rosa at Ben ang lahat ng nangyari. Bagamat nagulat ang tatlo, nakita nilang tunay ang kakaibang gintong butil na tila naglalabas ng banayad na liwanag, na magitan ng katahimikan sa kanilang munting tahanan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng paghihirap, isang sinag ng pag-asa ang muling sumilay sa puso ng 5 magkakapatid. Madilim pa lamang ang kalangitan nang magising si Andres. Hindi niya nalimutan ang bilin ng engkantong kanilang nakatagpo sa kagubatan. Marahan niyang ginising ang kanyang mga kapatid upang sama-sama nilang gawin ang ipinag-uutos. Lumabas silang 5 sa kanilang munting kubo. Tahimik ang paligid at malamig ang simoy ng hangin. Sa gitna ng kanilang bakuran ay naghukay si Mateo ng maliit na butas habang maingat na manghawak ni Andres ang gintong butil. Sabay-sabay silang yumuko at nanalangin. Huwag sana naming sayangin ang biyayang ipinagkakaloob sa amin. Gabayan mo kami upang manatili kaming mabubuting tao. Pagkatapos ng kanilang panalangin, ay itinanim nila ang mahiwagang butil at tinabunan ng lupa. Nagigib si Ben ng tubig mula sa batis at marahang ibinuhos iyon sa pinagtamnan. Wala namang kakaibang nangyari. Nagkatinginan silang 5 at nagpasiyang ipagpatuloy ang kanilang karaniwang gawain. Lumipas ang buong maghapon. Namulot muli ng kahoy sina Andres at Mateo. Nagtanim ng gulay sina Elisa at Rosa, habang si Ben ay nanghuli ng isda sa maliit na sapa. Nang sila'y umuwi kinagabihan, ay pagod na pagod silang lahat. Ngunit pagsapit ng madaling araw kinabukasan ay isang himala ang bumungad sa kanilang mga mata. Sa mismong lugar na kanilang pinagtamnan ay tumubo ang isang malaking puno na hindi pa nila kailanman nakita. Makapal ang mga dahon nito na kulay esmeralda at kumikislap na tila binudburan ng ginto. Ang mga sanga nito ay hitik sa malalaking bunga na kulay ginto at pilak. Hindi makapaniwala ang magkakapatid. Imposible, bulong ni Rosa. Lumaki ito sa loob lamang ng isang gabi, dagdag ni Mateo. Lumapit si Ben
at dahan-dahang hinawakan ang isa sa mga bunga. Nang mapitas niya ito, ay biglang naging isang supot na puno ng mga gintong barya. Napaatras siya sa gulat. Inay, Ama, nanginginig niyang sambit kahit wala na ang mga ito. Maingat na binuksan ni Andres ang supot. Totoong mga gintong barya ang laman nito. Hindi sila agad natuwa. Sa halip ay naalala nila ang babala ng engkanto. Hindi maaaring manaig ang kasakiman. Isa lamang ang kukunin natin sa bawat araw, mungkahi ni Andres. Tumango ang lahat. Sapat na iyon upang mabago ang ating buhay ng marangal. Kinabukasan ay nagtungo sila sa bayan. Maingat nilang ipinagbili ang ilan sa mga gintong barya sa isang mapagkakatiwalaang mag-aalahas. Sa unang pagkakataon ay nakabili sila ng sapat na bigas, gulay, isda, bagong damit at mga gamit sa bahay. Pinaayos din nila ang kanilang lumang kubo upang hindi na ito pasukin ng ulan. Ngunit hindi sila nagwaldas. Patuloy pa rin silang nagtatrabaho araw-araw. Napansin ito ng kanilang mga kapitbahay. Parang gumanda ang buhay ng magkakapatid. Hindi naman sila tumigil sa pagtatrabaho. Bakit kaya? Marami ang nagtaka, ngunit wala ni isa sa 5 magkakapatid ang nagsiwalat ng kanilang lihim. Makalipas ang ilang linggo ay unti-unti nilang napaayos ang kanilang tahanan. Nagkaroon sila ng maliit na palaisdaan, mga alagang manok at kambing at mas malawak na taniman ng gulay. Hindi rin nila kinalimutan ang mga mahihirap na kapitbahay. Tuwing may nagugutom, ay nagbibigay sila ng bigas. Kapag may sakit ay tumutulong sila sa pambili ng gamot. Kapag may bahay na nasira ng bagyo ay nagbibigay sila ng kahoy at pagkain. Lalong dumami ang mga taong humanga sa kanila. Ngunit habang lumalawak ang kanilang kabutihan ay may isang taong unti-unting napupuno ng inggit. Ito ay si Don Marcelo, ang pinakamayamang mangangalakal sa kanilang baryo. Sanay siya lamang ang may kayamanan at kapangyarihan. Hindi niya matanggap na ang 5 ulilang dating halos walang makain ay unti-unting yumayaman. Isang gabi ay tinawag niya ang kanyang mga tauhan. Alamin ninyo ang lihim ng magkakapatid. Ano man ang pinagmumulan ng kanilang yaman, gusto kong mapasakamay ko iyon. Habang binabalak ni Don Marcelo ang kanyang masamang plano, hindi alam ng 5 magkakapatid na nagsisimula na pala ang unang malaking pagsubok sa biyayang ipinagkaloob ng engkanto. Lumipas ang ilang buwan at lalo pang gumanda ang buhay ng 5 magkakapatid. Ang dati nilang lumang kubo ay naging isang matibay at maayos na bahay na yari sa kahoy. Lumawak ang kanilang taniman, dumami ang kanilang mga alagang hayop at hindi na sila muling nakaranas ng gutom. Sa kabila ng kanilang pag-unlad, hindi nagbago ang kanilang mga puso. Tuwing umaga ay sama-sama pa rin silang nagdarasal. Pagkatapos nito ay kanya-kanya silang gumagawa ng mga gawain sa bukid, palaisdaan at taniman. Hindi rin nila pinababayaan ang kanilang mga kapitbahay. Kapag may nawalan ng ani dahil sa bagyo, nagbibigay sila ng binhi. Kapag may batang walang makain, pinapadalhan nila ng pagkain. Kapag may matandang walang kasama, sila mismo ang dumadalaw at nag-aabot ng tulong. Dahil dito,
Lalo silang minahal ng buong baryo. Ngunit habang lumalaki ang paggalang sa kanila, lalo namang lumalalim ang inggit ni Don Marcelo. Isang gabi ay ipinatawag niya ang dalawa niyang tauhan. Kailangan kong malaman kung saan nanggagaling ang kanilang kayamanan, mariin niyang utos. Susundan namin sila, Don, sagot ng isa. At huwag kayong uuwi hanggat wala kayong nalalaman. Kinabukasan ay palihim na sinundan ng dalawang tauhan, sina Andres at Mateo, habang papunta sa kagubatan upang mamulot ng kahoy. Nagkunwari silang namimitas ng bunga habang nagmamasid. Nang makitang wala namang kakaibang nangyayari ay nagtaka sila. Wala naman silang kinukuhang kayamanan rito. Siguro may iba pa silang tinataguan. Pagbalik ng magkapatid sa kanilang bahay, ay nakita ng mga tauhan ang malaking punong tumutubo sa bakuran. Napansin nilang kumikislap ito kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Iyan kaya ang lihim? Gabi na nang palihim silang pumasok sa bakuran. Sinubukan ng isa na pitasin ang isang gintong bunga. Ngunit paghawak pa lamang niya rito ay biglang umihip ang napakalakas na hangin. Umalingaw-ngaw ang kulog kahit maliwanag ang kalangitan, nagliwanag ang buong puno. Mula sa likuran nito ay lumitaw ang matandang engkanto. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na tila apoy. Ang biyayang ito ay hindi para sa mga sakim. Sa sobrang takot ay napaatras ang dalawang lalaki. Ngunit hindi pa sila nakatakbo nang biglang umikot ang makapal na hamog sa kanilang paligid. Nang mawala ang hamog ay hindi na nila makita ang daan palabas ng bakuran. Paulit-ulit silang umiikot ngunit lagi silang bumabalik sa puno. Buong magdamag silang naligaw. Pagsikat ng araw ay natagpuan sila ni na Andres na pagod at nanginginig sa takot. Hindi sila pinagalitan ng magkakapatid. Sa halip ay binigyan sila ni Elisa ng tubig at pagkain. Bakit ninyo kami tinutulungan? Nahihiyang tanong ng isa. Dahil kahit nagkamali kayo, tao pa rin kayo, sagot ni Andres. Napayuko ang dalawang tauhan. Pagbalik nila kay Don Marcelo ay ikinuwento nila ang lahat ng kanilang nasaksihan. Engkanto? Galit na sigaw ni Don Marcelo. Hindi kami nagsisinungaling, Don. Lumitaw mismo sa harapan namin. Hindi naniwala si Don Marcelo. Kung natakot kayo, ako hindi. Ako mismo ang kukuha sa kayamanang iyon. Samantala ng gabing iyon ay muling nagpakita ang engkanto sa limang magkakapatid. Lumapit siya sa mahiwagang puno habang nakangiti. Naipasa ninyo ang unang pagsubok. Nagulat ang magkakapatid. Pagsubok po? Oo, sagot ng engkanto. Sinubukan kong malaman kung magbabago ba ang inyong puso kapag may nagtangkang magnakaw sa inyo. Tumugon kayo ng may kabutihan sa halip na paghihiganti. Yumuko ang limang magkakapatid bilang pasasalamat. Ngunit naging seryoso ang mukha ng engkanto. Hindi pa rito nagtatapos ang inyong mga pagsubok. Darating ang isang taong gagawin ang lahat upang maagaw ang biyayang ipinagkaloob sa inyo. Kapag dumating ang araw na iyon, kailangan ninyong piliin kung alin ang mas mahalaga, ang kayamanan o ang kabutihan ng inyong puso. Pagkasabi nito, ay muli na namang naglaho ang engkanto sa isang makinang naliwanag. Nagkatinginan ng limang magkakapatid. Hindi nila alam kung kailan darating ang susunod na pagsubok,
Ngunit handa silang harapin ito ng magkakasama, gaya ng ipinangako nila sa isa't isa. Ilang araw matapos ang muling pagpapakita ng engkanto, ay naging tahimik ang buong baryo. Patuloy pa ring nagsisikap ang 5 magkakapatid sa kanilang bukid at mga taniman. Kahit unti-unti silang yumayaman, hindi sila tumigil sa marangal na pagtatrabaho. Lalong gumaan ang buhay ng mga tao sa kanilang baryo dahil sa kanilang kabutihang loob. Nagpagawa sila ng balon upang hindi na kailangang maglakad ng malayo ang mga kababaihan para umigib ng tubig. Nagbigay rin sila ng mga binhi at kagamitan sa mga magsasakang nawalan ng ani. Dahil dito, lalong dumami ang mga taong nagpapasalamat sa kanila. Ngunit sa malaking bahay ni Don Marcelo, nagliliyab ang kanyang galit. Hindi maaaring mas higit silang igalang kaysa sa akin, sigaw niya habang hinahampas ang mesa. Hindi pa rin niya matanggap na ang 5 ulilang dating naghihirap ay ngayoy kinikilala at minamahal ng buong baryo. Isang gabi ay lihim siyang nagtungo sa kagubatan kasama ang 3 niyang tauhan. Bitbit nila ang mga pala, lubid at mga sulo. Hahanapin natin ang engkantong iyon, utos ni Don Marcelo. Nasa kanya ang tunay na kayamanan. Mahabang oras silang naglakad sa masukal na kagubatan hanggang marating nila ang matandang balete kung saan unang nakita ni na Andres at Mateo ang mahiwagang nilalang. Tahimik ang paligid. Walang maririnig kundi ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang ihip ng hangin. Biglang lumamig ang simoy. Unti-unting kumapal ang hamog. Nagkatinginan ang mga tauhan ni Don Marcelo. Don, parang may kakaiba. Ngunit hindi siya natinag. Magpakita ka. Malakas niyang sigaw. Alam kong narito ka. Biglang kumislap ang paligid. Lumitaw ang matandang engkanto sa harap nila. Narito ako, kalmadong wika nito. Napangiti si Don Marcelo. Sa wakas. Ibigay mo sa akin ang kapangyarihang nagpayaman sa 5 magkakapatid. Tahimik lamang ang engkanto. Ang biyaya ay hindi ipinagkakaloob sa taong sakim. Napangisi si Don Marcelo. Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako ang pinakamayamang tao sa baryong ito. Mas karapat dapat ako kaysa sa mga ulila. Umiling ang engkanto. Ang tunay na yaman ay hindi sinusukat sa dami ng ginto, kundi sa kabutihan ng puso. Nagalit si Don Marcelo. Kung ayaw mong ibigay, kukunin ko. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin ang engkanto. Ngunit bago pa man sila makalapit, ay biglang umihip ang napakalakas na hangin. Namatay ang lahat ng kanilang sulo. Umikot ang makapal na hamog sa buong kagubatan. Nagmistulang buhay ang mga puno habang unti-unting naglaho ang mga landas. Nagtakbuhan ang mga tauhan sa takot. Don, hindi na namin alam ang daan. Nasaan kayo? Paulit-ulit nilang narinig ang sarili nilang mga tinig, ngunit hindi nila makita ang isa't isa. Samantala, nanatiling nakatayo ang engkanto sa harap ni Don Marcelo. Hindi pa huli ang lahat. Talikuran mo ang kasakiman. Hindi, sigaw ni Don Marcelo. Hinding-hindi ako susuko. Napabuntong hininga ang engkanto. Kung gayon,
Ikaw ang pipili ng sarili mong kapalaran. Sa isang kisap mata ay naglaho ang engkanto. Kasabay nito ay tuluyang nabalot ng makapal na hamog ang buong kagubatan. Magdamag na gumala si Don Marcelo at ang kanyang mga tauhan nang hindi makita ang daan palabas. Pagsikat ng araw ay natagpuan sila ng ilang mga ngahoy na pagod, gutom at halos hindi na makatayo. Pagbalik sa baryo ay kumalat ang balita sa nangyari. Marami ang nagsabing iyon ay bunga ng kanyang kasakiman. Ngunit sa halip na pagtawanan siya, ipinagluto pa rin siya ng pagkain ni na Elisa at Rosa. Nang malaman ito ni Don Marcelo ay lalo siyang nagulat. Matapos ang lahat ng ginawa ko, tinutulungan pa rin nila ako? Tahimik siyang napayuko. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng hiya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi pa rin tuluyang nawawala ang pagnanais na mapasakamay ang mahiwagang biyaya. Samantala, sa gabing iyon, muling kumislap ang mahiwagang puno sa bakuran ng 5 magkakapatid. Mula sa liwanag nito ay muling lumitaw ang engkanto. Malapit na ang pinakamabigat ninyong pagsubok, seryoso nitong sinabi. Sa pagsubok na iyon, hindi lamang ang inyong kayamanan ang nakataya, kundi pati ang inyong pagkakapatiran. Hindi makatulog ang 5 magkakapatid matapos marinig ang babala ng engkanto. Paulit-ulit na umuukit sa kanilang isipan ang mga salitang, "Hindi lamang ang inyong kayamanan ang nakataya, kundi pati ang inyong pagkakapatiran." Kinabukasan ay nagtipon silang 5 sa ilalim ng mahiwagang puno. "Nalampasan na natin ang maraming pagsubok," sabi ni Andres. "Ano man ang mangyari, huwag nating hayaang masira ang pagmamahalan nating magkakapatid." Sabay-sabay silang tumango. "Wala tayong iiwanan," dagdag ni Elisa. "Hindi tayo mag-aaway dahil sa kayamanan," wika ni Mateo. "Magkakasama tayong nagsimula sa hirap," ani Rosa. "At magkakasama rin tayong haharap sa anumang pagsubok pagtatapos ni Ben." Lumipas ang ilang araw na tila payapa ang lahat. Ngunit isang umaga ay dumating sa kanilang bahay ang isang matandang pulubi. Punit-punit ang kanyang damit at halos hindi na makalakad sa sobrang panghihina. "Maawa kayo," mahina niyang sabi. "3 araw na akong walang pagkain." Hindi nag-atubili si Elisa. Agad siyang naghanda ng mainit na lugaw, tinapay at tubig. Habang kumakain ang matanda, ay napansin ni Ben na sugatan ang mga paa nito. Kumuha siya ng malinis na tela at dahan-dahang ginamot ang sugat. Pagkatapos kumain ay ngumiti ang matanda. "Napakabuti ninyo." Ngunit bago pa sila makasagot ay bigla itong naglaho sa kanilang harapan. Kasabay nito ay lumitaw ang engkanto. "Muli ko kayong sinubok." Napangiti ang 5 magkakapatid. Akala namin ay isa lamang siyang pulubi. "Iyon ang nais kong isipin ninyo," sagot ng engkanto. "Hindi ninyo alam kung sino ang nangangailangan ng tulong. Ngunit hindi kayo nagdalawang isip na tumulong." Mas lumiwanag ang mahiwagang puno. Unti-unting namunga ang mas marami pang gintong bunga kaysa dati. Ngunit hindi iyon ang ipinagtaka ng magkakapatid. Sa paanan ng puno ay may tumubong maliit na batis na ang tubig ay malinaw na parang kristal. Tubig ito ng pagpapala, paliwanag ng engkanto. "Kapag dinilig ninyo rito ang inyong mga pananim,
magiging masagana ang inyong ani. Nagpasalamat ang magkakapatid. Hindi nila inisip na gamitin lamang ang biyaya para sa kanilang sarili. Sa halip ay hinayaan nilang kumuha rin ng tubig ang ibang magsasaka sa baryo. Makalipas ang ilang buwan ay naging sagana ang ani ng buong baryo. Hindi na nakaranas ng tagutom ang mga tao. Ang mga bata ay may sapat ng pagkain at ang mga matatanda ay hindi na nag-aalala sa bawat panahon ng tag-ulan. Dahil dito ay lalo pang minahal ng mga tao ang 5 magkakapatid. Ngunit sa kabilang dako, muling nabalot ng inggit ang puso ni Don Marcelo. Hindi niya matanggap na kahit hindi niya makuha ang mahiwagang puno, lalo namang lumalawak ang impluwensya ng magkakapatid. Isang gabi ay nakaisip siya ng panibagong plano. Hindi ko na kailangang nakawin ng puno, bulong niya. Kung hindi ko makukuha ang kanilang kayamanan, sisirain ko ang kanilang tiwala sa isa't isa. Kinabukasan ay lihim niyang ipinadala ang isa niyang tauhan upang magkunwaring mga ngalakal. Lumapit ito kay Mateo. Nais kong bilhin ang inyong bahagi sa lahat ng ari-arian. Nagulat si Mateo. Hindi ipinagbibili ang aming pagkakapatiran. Ngunit hindi tumigil ang lalaki. Isang baul ng ginto ang kapalit. Tahimik lamang si Mateo, maya-maya ay ngumiti siya. Mas mahalaga sa akin ang aking mga kapatid kaysa sa kahit gaano karaming ginto. Nabigo ang tauhan at umalis. Isa-isa rin niyang sinubukan sina Elisa, Rosa at Ben. Lahat sila ay tumanggi. Pagsapit ng gabi ay bumalik ang tauhan kay Don Marcelo. Walang tumanggap ng alok. Nanlumo si Don Marcelo. Talagang hindi mabibili ang kanilang pagkakapatiran. Samantala, sa ilalim ng mahiwagang puno ay muling nagpakita ang engkanto. Nalampasan ninyo ang isa pang pagsubok, ngunit naging seryoso ang kanyang mukha. Ang susunod na pagsubok ay mas mapanganib. May paparating na malaking sakuna sa baryong ito. At doon ninyo mapatutunayang ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, kundi ang pusong handang magsakripisyo para sa kapwa. Mabigat ang naging babala ng engkanto. Hindi nito sinabi kung anong uri ng sakuna ang darating, ngunit sapat na iyon upang mag-alala ang 5 magkakapatid. Kinabukasan ay nagtipon sila sa ilalim ng mahiwagang puno. Kung may darating na panganib, hindi lamang ang ating pamilya ang dapat nating isipin, sabi ni Andres. Tama ka, tugon ni Elisa. Tinulungan tayo ng engkanto upang makatulong din tayo sa iba. Nagkasundo silang gamitin ang bahagi ng kanilang kayamanan upang maghanda para sa anumang maaaring mangyari. Nag-imbak sila ng bigas, pinatuyong isda, gulay, gamot, kumot at malinis na tubig. Pinatatag din nila ang mga bahay ng matatanda at tinulungang kumpunihin ang mga sirang bubong ng kanilang mga kapitbahay. May ilan na nagtaka kung bakit sila biglang naghahanda. Parang may inaasahan kayong bagyo, tanong ng isang matanda. Ngumiti lamang si Andres. Mabuti ng handa kaysa magsisi. Makalipas ang 3 araw ay nagdilim ang kalangitan. Unti-unting lumakas ang hangin. Nagtipon ang makakapal na ulap at nagsimulang kumulog. Pagsapit ng gabi ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Humagupit ang mabangis na hangin at nagsimulang umapaw ang ilog sa tabi ng baryo. Nagkagulo ang mga tao. May mga bahay na tinangay ng baha.
May mga pamilyang napilitang umakyat sa bubong upang makaligtas. May mga batang umiiyak habang yakap ng kanilang mga magulang. Hindi na nag-atubili ang 5 magkakapatid. Agad nilang binuksan ang kanilang bahay upang magsilbing kanlungan ng mga nawala ng tirahan. Si Andres at Mateo ay sumakay sa maliit nilang bangka upang iligtas ang mga pamilyang naipit sa baha. Si Elisa at Rosa naman ay nagluto ng mainit na lugaw at namahagi ng kumot at tuyong damit. Si Ben ay tumulong sa pag-aalaga sa mga bata at matatanda. Buong magdamag silang walang tigil sa pagtulong. Sa gitna ng malakas na ulan ay may narinig silang sigaw. "Tulong! Tulong!" Nanggagaling iyon sa malaking bahay ni Don Marcelo. Nang marating nina Andres at Mateo ang lugar ay nakita nilang halos kalahati ng bahay ay nilamon na ng baha. Naipit si Don Marcelo sa loob kasama ang ilan niyang tauhan. "Ililigtas ba natin siya?" tanong ni Mateo. Tahimik na tumango si Andres. Kahit marami siyang nagawang masama, buhay pa rin ang pinakamahalaga. Nahihirapan silang makalapit dahil sa malakas na agos ng tubig. Ilang ulit muntik tumaob ang kanilang bangka. Sa wakas ay naabot nila ang bahay at isa-isang isinakay si Don Marcelo at ang kanyang mga tauhan. Pagdating sa ligtas na lugar ay napaluha si Don Marcelo. "Matapos ang lahat ng ginawa ko laban sa inyo, iniligtas pa rin ninyo ako." Ngumiti si Andres. Ang pagtulong ay hindi pinipili. Hindi nakapagsalita si Don Marcelo. Sa unang pagkakataon ay tunay siyang nagsisi sa lahat ng kanyang kasakiman at inggit. Pagsikat ng araw ay humupa rin ang ulan. Bagamat maraming bahay ang nasira, wala ni isang buhay ang nawala sa baryo dahil sa maagap na paghahanda at pagtutulungan. Nagtipon ang buong baryo upang pasalamatan ang 5 magkakapatid. Ngunit sinabi ni Andres, "Hindi kami ang dapat purihin. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaisa at pagtutulungan." Nang gabing iyon, muling kumislap ang mahiwagang puno. Lumitaw ang engkanto na may ngiti sa kanyang mukha. Nalampasan ninyo ang pinakamahalagang pagsubok. Pinili ninyo ang kabutihan kaysa paghihiganti. Lumapit ang engkanto kay Don Marcelo. "Handa ka na bang baguhin ang iyong puso?" Lumuhod si Don Marcelo. "Patawad, nabulag ako ng kasakiman. Kung bibigyan pa ako ng pagkakataon, itutuwid ko ang lahat ng aking pagkakamali." Ngumiti ang engkanto. Ang taong marunong magsisi ay karapat-dapat bigyan ng panibagong simula. Pagkasabi nito ay isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa mahiwagang puno. Mula sa liwanag ay may lumitaw na isang lumang kahon na yari sa ginto. Tumingin ang engkanto sa 5 magkakapatid. Ang kahong ito ay naglalaman ng huling biyayang nakalaan para sa inyo. Ngunit ang pagbubukas nito ay may kapalit na isang napakahirap na desisyon. Nagkatinginan ang 5 magkakapatid. Hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa susunod na pagsubok. Tahimik na nakatitig ang 5 magkakapatid sa gintong kahong inilabas ng engkanto. Napapalibutan ito ng banayad na liwanag at sa bawat sandali ay tila may kakaibang init na nagmumula rito. "Engkanto?" magalang na tanong ni Andres. "Ano po ang laman ng kahong ito?" Ngumiti ang engkanto. "Ang laman nito ay hindi lamang kayamanan. Ito ang huling biyayang maaari kong ipagkaloob sa inyo." Nagkatinginan ang magkakapatid. "Ngunit tandaan ninyo," dugtong ng engkanto,
Kapag binuksan ninyo ang kahong ito, mawawala na ang aking kapangyarihang nagbabantay sa mahiwagang puno. Mula sa araw na iyon, ang inyong magiging buhay ay nakasalalay na sa sarili ninyong sipag, talino at kabutihan. Natahimik silang lahat. Hindi sila agad nakasagot. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita si Elisa. Hindi po ba sapat ang mga biyayang naibigay ninyo sa amin? Tumango ang engkanto. Sapat na. Natutunan na ninyo ang tunay na halaga ng kayamanan. Ngayon ay panahon na upang mamuhay kayo nang hindi umaasa sa mahika. Nag-usap-usap ang 5 magkakapatid. Hindi na tayo tulad ng dati, sabi ni Mateo. May mga bukid na tayo. May palaisdaan. May mga alagang hayop. At higit sa lahat, dagdag ni Rosa, natuto tayong magsumikap. Ngumiti si Ben. Kahit mawala ang mahika, kaya na nating mabuhay. Lumingon si Andres sa engkanto. Handa na po kami. Marahang tumango ang engkanto. Dahil sa inyong pasiya, pinatunayan ninyong hindi na kayo alipin ng kayamanan. Dahan-dahang binuksan ni Andres ang gintong kahon. Sa halip ng mga hiyas o gintong barya, isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula rito. Unti-unti nitong binalot ang buong baryo. Pagkaraan ng ilang sandali ay humupa ang liwanag. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Ang dating tigang na mga bukirin ay naging luntian. Ang mga punong namamatay ay muling namunga. Ang ilog ay naging malinaw at hitik sa isda. Ang mga balon ay hindi na natutuyuan ng tubig. At ang mahiwagang puno sa bakuran ng magkakapatid ay unti-unting nagbago. Nawala ang mga gintong bunga nito. Sa halip ay namunga ito ng matatamis at masusustansyang prutas na maaaring kainin ng lahat. Napangiti ang engkanto. Mula ngayon, ang punong ito ay hindi na magbibigay ng ginto. Magbibigay ito ng buhay. Nagpasalamat ang buong baryo. Maging si Don Marcelo ay lumapit sa magkakapatid. Patawarin ninyo ako. Marami akong nagawang mali. Ngumiti si Andres at iniabot ang kanyang kamay. Matagal ka na naming pinatawad. Napaluha si Don Marcelo. Mula noon ay ginamit niya ang kanyang natitirang kayamanan upang tumulong sa pagpapaunlad ng baryo. Nagpatayo siya ng paaralan, isang maliit na pagamutan, at mga tulay upang mas madali ang paglalakbay ng mga tao. Mas lalong umunlad ang kanilang pamayanan. Bago tuluyang maglaho, muling nagsalita ang engkanto. Ang aking tungkulin ay natapos na. Habang may mga taong pinipiling gumawa ng kabutihan, mananatiling buhay ang mahika sa mundong ito. Unti-unti siyang nabalot ng matingkad na liwanag. Sa isang iglap ay naglaho siya. Hindi na siya muling nakita ng sinuman. Ngunit sa tuwing sumasayaw ang malamig na hangin sa paligid ng dating mahiwagang puno, naaalala ng 5 magkakapatid ang engkantong minsang tumulong sa kanila noong sila'y ulila, mahirap at wala ng ibang maaasahan. At sa kanilang mga puso ay nanatiling buhay ang pinakamahalagang aral na kanyang iniwan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa kabutihan, pagkakaisa, at pagmamahal sa kapwa. Lumipas ang maraming taon mula nang maglaho ang engkanto. Ang dating mahirap na baryo ay naging isang masagana at payapang pamayanan.
Kilala ito sa buong lalawigan bilang isang lugar kung saan nagtutulungan ang lahat at walang nagugutom. Ang 5 magkakapatid ay nanatiling mapagpakumbaba. Hindi sila nagbago kahit dumami ang kanilang ari-arian. Araw-araw pa rin silang nagtatrabaho sa kanilang mga bukid at tinuturuan ng mga kabataan ng kahalagahan ng sipag, katapatan at pagmamahal sa kapwa. Isang umaga, habang nililinis ni Ben ang paligid ng dating mahiwagang puno, may napansin siyang kakaiba. Sa ilalim ng mga ugat nito ay may isang maliit na bagay na kumikislap. Dahan-dahan niya itong hinukay. Isa pala itong gintong binhi na halos kapareho ng unang binhing ibinigay noon ng engkanto. "Kuya Andres!" sigaw ni Ben. "Halika po!" Agad na lumapit ang kanyang mga kapatid. Maingat nilang pinagmasdan ang gintong binhi. "Wala namang ganito rito noon," sabi ni Mateo. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ay narinig nila ang isang pamilyar na tinig. Ang biyaya ay hindi dapat itinatago. Nagulat silang lahat. Hindi nila nakita ang engkanto, ngunit malinaw nilang narinig ang kanyang tinig. Nang gabing iyon ay nagtipon ang 5 magkakapatid upang pag-usapan ang kanilang natagpuan. "Ano kaya ang dapat nating gawin?" tanong ni Rosa. "Tayo na lamang ba ang magtatanim nito?" dagdag ni Elisa. Tahimik si Andres. Maya-maya ay nagsalita siya. "Naalala ba ninyo ang huling bilin ng engkanto?" Tumango ang lahat. Habang may mga taong gumagawa ng kabutihan, mananatiling buhay ang mahika. Napangiti si Ben. "Ibig sabihin, hindi para sa atin ang binhing ito." Kinabukasan ay ipinatawag nila ang buong baryo. Nagtipon ang lahat sa ilalim ng malaking puno. Ipinakita ni Andres ang gintong binhi. "Maraming taon na ang nakalipas. Pinagpala kami ng isang engkanto. Dahil sa biyayang iyon ay nakabangon kami sa kahirapan." Tahimik na nakinig ang mga tao. "Ngayon ay may natagpuan kaming bagong gintong binhi." Nagtaka ang lahat. Hindi namin ito itatanim para sa aming sarili, kundi para sa buong baryo. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa gitna ng plaza ay sama-sama nilang itinanim ang gintong binhi. Matapos itong tabunan ng lupa, ay sabay-sabay silang nanalangin. Lumipas ang ilang araw. Walang nangyari. Ngunit pagsapit ng 7 araw ay may tumubong isang napakagandang puno. Hindi ito namunga ng ginto. Hindi rin ito naglalabas ng mahiwagang liwanag. Sa halip, ang mga bunga nito ay kakaiba. Kapag itinanim ang mga buto ng bawat bunga, mabilis itong tumutubo at nagiging malulusog na pananim. Mula noon ay hindi na muling nagutom ang buong baryo. Ang bawat pamilya ay may sapat na ani. Ang mga magsasaka mula sa ibang lugar ay dumadayo upang matuto ng kanilang paraan ng pagtatanim. Hindi ipinagkait ng 5 magkakapatid ang kanilang kaalaman. Malugod nila itong ibinahagi sa lahat. Isang dapit hapon, habang pinagmamasdan nila ang masayang baryo, muling umihip ang banayad na hangin. Sa isang saglit ay lumitaw ang anino ng engkanto sa ilalim ng dating mahiwagang puno. Ngumiti ito sa kanila. "Hindi ninyo ipinagdamot ang biyaya. Iyan ang dahilan kung bakit ang inyong kabutihan ay mamumunga habang panahon." Unti-unting naglaho ang anino ng engkanto.
ngunit naiwan sa puso ng 5 magkakapatid ang isang katiyakan. Ang tunay na himala ay hindi ang mahika ng gintong binhi, kundi ang mga pusong marunong magbahagi, magmahal at tumulong sa kapwa. Lumipas ang maraming taon at ang 5 magkakapatid ay naging haligi ng kanilang baryo. Ang mga batang minsang tinulungan nila ay lumaki ng may mabubuting puso at natutong tumulong din sa iba. Ang kanilang pamayanan ay naging huwaran ng pagkakaisa, kasipagan at pagmamahalan. Ang dating mahirap na baryo ay dinarayo na ngayon ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Nais nilang malaman ang lihim ng kasaganaan ng pamayanan. May mga mangangalakal na nag-aalok ng malaking halaga kapalit ng mga bunga ng mahiwagang puno. Mayroon ding mayayamang tao na gustong bilhin ang lupang kinatatayuan nito. Ngunit magalang na tumatanggi ang 5 magkakapatid. Hindi ipinagbibili ang biyayang ito, sabi ni Andres. Ito ay para sa lahat. Dahil sa kanilang katapatan, lalo pang gumanda ang samahan ng mga tao sa baryo. Isang araw, dumating ang isang matandang lalaki na may kasamang 3 apo. Halatang pagod ang kanilang paglalakbay. Lumapit siya kina Andres. Galing pa kami sa malayong lalawigan. Ilang taon nang hindi namumunga ang aming mga bukirin. Marami na kaming sinubukang paraan ngunit wala pa ring nangyayari. Naawa ang 5 magkakapatid. Inanyayahan nila ang pamilya sa kanilang tahanan, pinakain at pinatuloy ng ilang araw. Pagkatapos ay binigyan nila ang matanda ng mga binhi mula sa punong itinanim sa gitna ng baryo. Alagaan ninyo ang mga ito, sabi ni Eliza. Ngunit tandaan ninyo, ang mga binhi ay lalago lamang kung ang inyong puso ay puno ng kabutihan at pagtutulungan. Nagpasalamat ang matanda at umuwi kasama ang kanyang mga apo. Lumipas ang ilang buwan. Isang umaga muling bumalik ang matanda. Ngayon ay may ngiti na sa kanyang mukha. Maraming salamat, masaya niyang sabi. Namunga ang aming mga bukirin. Hindi lamang kami ang nabusog, kundi pati ang aming buong pamayanan. Nagdiwang ang buong baryo sa magandang balitang iyon. Habang nagsasaya ang lahat, muling umihip ang malamig na hangin, unti-unting kumislap ang dating mahiwagang puno. Mula sa liwanag nito ay lumitaw ang anyo ng engkanto. Hindi na siya tulad ng dati, mas maliwanag ang kanyang anyo, na para bang isa na lamang siyang espiritong nagbabantay sa kagubatan. Ngumiti siya sa 5 magkakapatid. Natupad ninyo ang layunin ng biyayang ipinagkaloob ko. Ang kabutihan ay hindi ninyo itinago. Ipinamana ninyo ito sa iba. Lumuhod ang 5 magkakapatid bilang paggalang. Maraming salamat sa lahat ng itinuro ninyo sa amin, sabi ni Ben. Sumagot ang engkanto. Hindi ako ang dapat ninyong pasalamatan. Kayo mismo ang pumili ng tamang landas. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo. Kasabay nito ay may isang gintong dahon na dahan-dahang nalaglag mula sa puno. Pinulot ito ni Rosa. Sa likod ng dahon ay may nakaukit na mga salita. Ang kayamanang ibinabahagi ay hindi nauubos. Habang ang kabutihan ay ipinapasa sa iba, lalo itong dumarami. Mula noon ay iningatan nila ang gintong dahon bilang alaala ng engkantong minsang tumulong sa 5 ulilang magkakapatid. Ngunit hindi pa nila alam na may isa pang huling himalang naghihintay sa kanila. Isang biyayang magtitiyak na ang kanilang mabubuting gawa
ay hindi malilimutan ng mga susunod na salinlahi. Lumipas pa ang maraming taon. Ang 5 magkakapatid na sina Andres, Mateo, Elisa, Rosa at Ben ay kinilala bilang mga haligi ng kanilang baryo. Ang mga batang minsang tinulungan nila ay naging mabubuting magulang at ang mga pamilyang kanilang iniahon sa kahirapan ay natutong tumulong din sa iba. Ang dating baryong salat sa pagkain ay naging isang maunlad na pamayanan. Walang nagugutom, walang pinababayaan, at bawat tahanan ay bukas sa sino mang nangangailangan ng tulong. Isang umaga, ipinatawag ni Andres ang kanyang mga kapatid sa ilalim ng dating mahiwagang puno. Tahimik silang naupo habang pinagmamasdan ang mga ibong masayang umaawit sa mga sanga nito. "Naaalala ba ninyo?" Nakangiting tanong ni Andres. "Ang araw na iisa lamang ang kamoteng mayroon tayo?" Napangiti ang lahat. "Paano namin makakalimutan?" sagot ni Mateo. "Iyon ang araw na ibinigay natin ang huli nating pagkain sa isang matandang pulubi. At iyon pala ang engkanto," dagdag ni Rosa. Napabuntong hininga si Elisa. "Kung noon ay pinili nating maging makasarili, marahil ay hindi natin mararanasan ang lahat ng biyayang ito." Tahimik na tumango si Ben. Ang kabutihan pala ang tunay na nagsimula ng lahat. Habang sila'y nag-uusap ay biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting kumislap ang dating mahiwagang puno. Mula sa matingkad na liwanag ay muling lumitaw ang engkanto. Ngunit ngayon ay mas maliwanag ang kanyang anyo kaysa dati. Ngumiti siya habang nakatingin sa 5 magkakapatid. "Natupad na ninyo ang inyong misyon." Lumapit ang magkakapatid at magalang na yumuko. "Engkanto," sabi ni Andres. "Wala po kaming maipapasalamat sa lahat ng inyong ginawa." Umiling ang engkanto. "Hindi ako ang dapat pasalamatan. Kayo ang pumili ng kabutihan. Kayo ang pumili ng pagmamahal. Kayo ang pumili ng pagtulong sa kapwa. Sapagkat ang tunay na mahika ay nasa puso ng taong marunong magmahal." Tumango ang 5 magkakapatid. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Ang dating mahiwagang puno ay nagsimulang mamulaklak. Libo-libong puting bulaklak ang unti-unting namukadkad sa bawat sanga. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagpakawala ng mga gintong butil na lumipad sa himpapawid na tila mga bituin. Tinangay ng hangin ang mga ito sa iba't ibang direksyon. "Saan po pupunta ang mga iyon?" tanong ni Ben. Ngumiti ang engkanto. "Ang bawat butil ay maghahanap ng taong may mabuting puso. Hindi sila mapupunta sa mayaman o makapangyarihan, kundi sa taong handang tumulong kahit siya mismo ay kapos." Napuno ng pag-asa ang puso ng 5 magkakapatid. Ibig sabihin, hindi matatapos ang kabutihang nagsimula sa kanilang pamilya. Patuloy itong mabubuhay sa iba pang mga taong karapat-dapat. Unti-unting naglaho ang anyo ng engkanto. Bago siya tuluyang mawala, ay iniwan niya ang kanyang huling mga salita. Kapag ang kabutihan ay ipinapasa sa iba, ang mahika ay hindi kailanman nawawala. Kasabay ng kanyang paglaho ay tuluyan ding naglaho ang liwanag ng mahiwagang puno. Mula noon, naging isa na lamang itong karaniwang punong namumunga ng matatamis na prutas. Ngunit para sa mga taga-baryo,
Hindi ito isang ordinaryong puno. Isa itong paalala na ang kabutihan ang pinakadakilang kayamanang maaaring ipamana. Lumipas ang maraming taon, pumanaw ang 5 magkakapatid sa kanilang katandaan, napapaligiran ng mga taong kanilang minahal at tinulungan. Sa gitna ng baryo ay itinayo ng mga mamamayan ang isang malaking bantayog bilang pag-alala sa kanila. Hindi ito bantayog ng ginto o mamahaling bato. Isa lamang itong simpleng bantayog na yari sa kahoy na may nakaukit na mga salitang, "Ang tunay na yaman ay hindi ang ginto o hiyas, kundi ang pusong marunong magmahal, magbahagi at tumulong sa kapwa." Hanggang sa kasalukuyan, isinasalaysay pa rin ng matatanda sa bawat salinlahi ang kwento ng 5 ulilang magkakapatid na tinulungan ng isang engkanto. Hindi upang hangaan ang mahika, kundi upang ipaalala na ang kabutihan, pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa ang tunay na kayamanang hindi kailanman mawawala. Wakas.